Praise God. Wala nang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Tunay nga po na bawat araw, bawat umaga, pagkagising, pasalamat sa Diyos. Sapagkat bawat araw, bawat minuto at bawat saglit ay biyaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Nais lang niyang maranasan ang kanyang kadakilaan. No? Kaya lagi tayong nagpapasalamat sapagkat alam po natin na sa umagang ito mararanasan natin muli ang kanyang pagmamahal. Kaya isang umaga ng Biyernes na punong-puno ng pagmamahal mula sa ating Panginoon. It's Friday once again, dear sisters and brothers, as we always say, TGIF, but with a different meaning. Today and every day, God will always be first in our life. No? Kaya yung mga maagap, no? The early birds will catch the first worms. Sabi nga po, no? Kaya thank you for joining us this early, no? Ayan, kasama natin ngayon sina Sister Kat. No? Thank you, Sister Kat, for joining. At kung gusto mo, pwede ka rin sumali. Wala ngayon sinong hindi, may nagpaalam sa akin, hindi daw siya pwede ngayon. Si Brother Jess. Dahil may school activity, si Nemnem, no? Sa eskwelahan niya, kaya sasamahan po ni Brother Jess. But anyway, kasama po natin sa umagang ito, bigyan ko po ng daan bago ko po maubos ang oras. Sister Tina, Happy Friday! Yes, Lord. Thank you so much again for giving us the opportunity, Lord, na makasama na naman at magsama-sama tayong muli. Yeah. A blessed and happy Friday po, Brother June, and lahat ng mga kapatid dyan na nakikinig at makikinig pa po, mga sasali pa. Ipag-pray niyo rin po kami habang kami ay nagla-live stream. Thank you, Lord, again for this day. Salamat po. Ang bilis ng panahon, no? Para Biyernes na naman. Tapos weekend bukas, no? Okay. Nice ko rin pasalamatan, no? Itong kapitbahay ni Sister Bing Martinez, no? Si Sister Mai of Yanga, no? Ay kasama natin ulit sa umagang ito. Ganyan po, no? Paki-share lang po sa mga kaibigan nyo, kapitbahay nyo, baka makanakan nyo, at maging mga kaaway, no? I-share po natin itong live stream para sila din ay masakop ng pag-ibig ng ating Panginoon. Okay, at thank you for joining at please share the live stream now na. At siyempre po bago ang lahat, tayo ay dumako muna sa ating panimulang panalangin upang sa ating Panginoon ay muling humiling sapagkat alam mo natin na kung wala man po Panginoon, wala rin po tayong magkakampanan. Tayo po ay nasa presensya ng Panginoon sapagkat siya po nagsabi na kung saan nagkasama ang dalawa o mahigit pa sa ngalan niya ay naroroon siya sa kanilang kalagitnaan. Kaya kasama po natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Hilang sa Diyos ang aking buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, narito naman po kami para magpasalamat sa iyo, Lord. Salamat, Lord, at lumipas ang isang buong linggo mula Lunes at ngayon po ay Biyernes. Lord, salamat. At napagtagumpayan namin ang lahat, Panginoon, ng balakid. Salamat, Panginoon, at hindi mo pahintulutan na kami ay matukso ng demonyong kaaway. Salamat, Panginoon, di mo kami pinahintulutan na kami madapa at magkasala. Lahat ito ay mula sa iyo. Lahat ito ay biyaya ng pagmamahal mo, Panginoon. Salamat, Lord. Kaya sa oras na ito, muli kaming naninikluhod sa iyo. Nagmamakaawa po kami sapagat kami mahihina, marurupok, Panginoon. Kaya lukuban niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Kapangyarihan nagmumula sa iyo para hindi na po kami mapawalay pa sa iyo at hindi na kami magkasala pang muli. Alam namin, Panginoon, mapangyayari mo ito. Kaya namin hinihiling ito sapagkat naniniwala kami, Lord, na magagawa mo maging posibleng bagay sa amin at lahat ay gagawin mo para kami mailigtas sa natitiyak na kamatayan sa impyerno. Yan ang dahilan kung bakit ka nagkatawang tao, kung bakit ka nagsakripisyo sa krus sa Kalbaryo, Panginoon,
para magkaroon ng kapatawaran ng lahat ng pagkakasala namin at magkaroon kami ng pagkakataon na makaranas ng bagong buhay mula sa iyo. Kaya Lord, lahat ng biyaya na tinanggap namin at tatanggapin pa namin mula sa iyo, Lord, ay ibabalik namin sa iyo. Gagamitin ito namin para matiyak namin ang aming kaligtasan, Panginoon. Kaya Lord, salamat mo muli, Panginoon, at ang aming mga kapatid na may sakit, Lord, sana ibigyan niyo ng mapaghibalang kagalingan, Panginoon. Maawa po kayo sa kanila, Panginoon. Maawa po kayo sa amin. At humihingi po kami ng kapatawaran, Lord. Alisin mo nawang lahat ng hadlang at balakid para maibigay mo, maipagkaloob mo ang mga biyaya ng kagalingan, biyaya ng kagalakan, biyaya ng kapayapaan, at biyaya ng iyong pag-ibig. Kaya salamat, Panginoon, sa pagdinig mo ng aming panalangin. Katulad ng pangako mo sa aming paghingi, kami ay tatanggap. Kaya tinatanggap na po namin ang mga kahilingan namin. Lahat ito ay aming tinatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus. At ang lahat po ay magsabing Amen at Amen. Amen. Hallelujah. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Mama Mary and Papa Joseph, all angels and saints in heaven, be with us that we may do the will of the Lord today and forever. All for His glory. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. And thank you, Sister Kat, for joining again today. No, talagang sinasadya yatang may mag-absent para makasali ka. Bumati ka muna. Good morning, Brother June. Good morning po, brothers and sisters. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Happy Friday. Thank you, Lord. Yes. Palagi. Amen. Biyernes na naman. Thank you. No? Bukas, weekend. No? Kailangan ma-enjoy na naman natin yung ating weekend with our family, with our loved ones. And of course, continue to live a life of charity, no? Sapagkat ito po ang kaloob ng Diyos para sa atin. Okay, at siyempre po, alam mo na ba, sis, ang reading natin nasa live stream? Teka, puntahan ko lang. Yes po. Okay. So, Ready po. Basahin mo sa wikang Tagalog, babasahin ni Sister Tina sa wikang Ingles. Kaya dadako na po tayo sa pagbasa ng ating salmo para sa araw na ito. Kaya handa na po natin ang sarili upang ito'y tanggapin nating maigi. Di lamang sana sa magitan ng ating tenga, sana sama na po natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Beloved sisters and brothers, it's Friday today, the 7th day of November. And our psalm reading will be taken from Psalm 98. Siguro sa Tagalog po, it's 97. Laging bawas ng isa. And verses 1, 2, 3, and 4. At ito pong ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm for today is, "The Lord has revealed to the nations His saving power. O sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have gotten Him victory. The Lord has made known His victory. He has revealed this vindication in the sight of the nations. He has remembered His steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the victory of our God. Make a joyful noise to the Lord. All the earth break forth into joyous song and sing praises. Brothers and sisters, the word of the Lord." Thanks be to God. At ito po sa wikang Tagalog. Salmong tugunan, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahahayag. Panginoong umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay.
Sa sariling lakas niya ay taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, at ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O praise God, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Kay buti po niya sa atin. At bago po ang lahat, nais ko munang pakinggan nyo ang isang bahagi ng awit na ito. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ikaw ang aawitan, ikaw lamang. Oh, praise God. Kahit kailan Ikaw lamang. di ka nagkulang, biyaya mo. Muli tayo po ay pinapalalahanan ng ating Panginoon sa umagang ito, na ang pag-ibig po ng Diyos ay higit sa sapat para sa bawat isa sa atin upang mapagtagumpayan po natin ang lahat, upang makamtan natin ang buhay na kasiyasya at buhay na walang hanggan na nilaan po ng ating Panginoon para sa ating lahat, sa simula't simula pa, bago palikhain ang sanlibutan na ito, ay ninais na ng Diyos na makapiling niya tayo sa buhay na walang hanggan. Napakabuti po ng Diyos. Kahit na hindi tayo naging mabuti sa Kanya, hindi nagbago at hindi magbabago ang kabutihan ng Diyos. Kaya sa umagang ito, nais lang pong bigyan ng diin ng Panginoon ang pinakamahalaga sa buhay. At ano po ba yun? Ang ating kaligtasan. Di ba? Huwag nating alisin ang ating pansin sa mga bagay na makalangit. Mga bagay na hindi nakikita. Sabi nga po, yung bagay nakikita, lahat yan ay kukupas. Di ba? Pero ang salita ng Diyos, kahit kailan, ay hindi po lilipas. Mananatili magpakailan pa man. So why waste your time on things that are temporary? Di po ba? Minsan, di ba, parang naubos na ang oras natin at ang lakas natin at ang panahon natin sa mga bagay naman na hindi mahalaga, di ba? Things that will not give us life, true life, yung pong tunay na buhay, di ba? Hindi naman enough na makakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Minsan nga 4 o 5 pa, may kasamang merienda pa yan, di ba? Pero is it enough? Sabi nga ng Panginoon, man does not live by bread alone, but by the word that comes from the mouth of God. Hallelujah. And once again, we are being reminded by the Lord of the importance of the word of the Lord. Kaya nga tuwing umaga, pinagninilayan natin ang kanyang mensahe. Diba? Ito yung kinakain natin bilang ating almusal sa oras na ito.
Kaya, salamat sa Diyos, di po ba? Salamat at binuksan niya ang ating mga mata, no? At pinukaw niya tayo. Natunghayan natin ang kahalagahan niya sa buhay natin at yan ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon sa umagang ito. We have discovered that nothing in our life is more important than God's presence. Di ba? Anong saysay? Sabi nga, nang yumaman ka ng gusto, anong saysay ng magandang kotse mo? Anong saysay ng marami kang nararating na lugar sa buong mundo man? Kung ikaw naman ay pupuntang impyerno, kapatid. Anong saysay ng tinagal mo sa ibabaw ng mundo? What will it profit you? If you gain the whole world but lose your soul. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Sabi nga po ni Saint Mother Teresa, we are not called to become successful. We are called to become faithful. Hallelujah. What is success? Para sa akin, yan, nag-iabogado ako, di ba? Nagkaroon ako ng sariling negosyo. Nagkaroon ako ng mga empleyado ko, di ba? Pero yan ba ay maituturing kong successful ako? Hindi pa po. Para sa akin, ang success ay makapanatili ako bilang isang anak ng Diyos sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako binigyan ng Diyos ng hininga. He breathed unto me and every one of us the Holy Spirit, brothers, sisters. And the Holy Spirit is our life, our strength. Kaya wag na po nating hayaan na mawala pa ang banal na Espiritu sa atin. Tiyakin natin na tayo hanggang wakas ay tayo'y mananatiling mga templo ng banal na Espiritu. Di ba? Kaya tayo kailangang manalangin, di ba? Magsimba, hindi lamang tuwing linggo, di ba? At mangumpisal pag tayo nakakasala, di po ba? Para laging nakakapanatili tayo sa Diyos. At pag tayo'y nasa Diyos, sino pa ang lalaban sa atin, di ba? If God is with us, di ba? Sabi ni Paul sa Romans chapter 8, who can be against us? Kaya sa ating ebanghelyo, di ba? Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon para maranasan natin ang saving power ng Diyos na sinasabi nating salmo, di ba? Sabi nga rito, responsorial psalm, the Lord has revealed to the nations His saving power. Diba? In other words, to all the ends of the earth. Diba? Nakita ng buong mundo ang kapangyarihan ng Diyos at kakayahan niya na iligtas niya tayo maging anuman ang kalagayan mo sa buhay. Kapatid, kahit ikaw ang pinakamasamang nilalang sa ibabaw ng mundo, ay kaya kang iligtas ng Diyos. Even we are the worst sinners, God can turn us into saints, brothers, sisters, to the power of His love, to the power of His saving grace, brothers, sisters. From victims, we can become victors. From sinners, we can all become saints. Kaya nananawagan ako sa mga santo at santa ng Sino Ako family. Continue to work out your salvation in fear and in trembling. Huwag nating pabayaan na mawala pa ito na binigay sa atin ng Panginoon. Itong biyaya ng kaligtasan. Itong biyaya ng matagumpay na buhay. Oh, hallelujah. Nothing is more important than becoming a child of God, brothers, sisters. At nakita naman po natin ang katapatan ng Diyos, di ba, sa kanyang bayan. Ang katapatan niya sa atin kahit kailan din niya tayo iniwan. Kaya sa ating ebanghelyo, pinaalalahanan tayo ng Diyos, di ba? Darating ang tinakda niyang oras at panahon upang tayo ay haharap sa Kanya, di ba? At sa pagharap natin sa Kanya, malalaman natin kung saan tayo tutungo.
Tayo ba'y pupunta sa walang hanggang kaparusahan o sa walang hanggang kaligayahan sa piling niya? Kaya brothers and sisters, huwag po natin kalimutan, di ba? Ang buhay natin sa ibabaw ng mundong ito ay panandalian lamang. Sabi nga ni Paul, di ba tayo ay mga visitors lamang dito. Parang mga ano lang tayo dito, mga turista dito sa ibabaw ng mundo. We were not meant for the earth or the world. We were meant for heaven. Kaya ang tawag sa atin ni Paul, we are citizens of heaven. Huwag mong kalimutan, hindi ka tinalaga ng Diyos para dito sa buhay na ito. Wala kang madadala pagdating mo doon sa lugar na kung saan tinalaga ka ng Diyos, at yan ang langit, kapatid. You were created by God and meant to be with Him in heaven. At yan po masasabi nating success. No? Kaya yan ang sabi ni Paul, work out your salvation, fear and trembling. Hindi madali, pero hindi imposible. Di ba? Sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, mapangyayari niya ang lahat ng bagay. Kailangan magkaroon lang tayo ng pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ng ating mahal na ina na si Maria. Na katulad ni Maria, hindi man yan lubos na maunawaan ang plano ng Diyos. At kung paano gaganapin ng Diyos ang kanyang plano, wala naman siyang asawa, paano siya magiging ina ng anak ng kataas-taasan. Hindi niya naintindihan ang sinabi ng anghel. Hindi niya lubos na umunawaan. Kaya sabi ng Bible, naglumihan ang kanyang pag-iisip. And yet, she believed. You may not understand everything, brothers and sisters. But what is important is just like our Blessed Mother, we need to believe that we can also say, let it be done unto me according to your word. I am the handmaid of the Lord. Ako'y iyo, Panginoon. Gawin mo ang nais mo sa buhay ko. At brothers and sisters, that's the best prayer na pwede nating sabihin sa umagang ito. Mangyari ang kalooban mo, Panginoon, sa buhay ko. Amen. Praise God. Okay, at Sister Tina and Sister Kat, thank you once again for joining me this morning. Sister Tina, no? Kita mo, hindi madali maging santo o maging santa, no? Pero ano pang gaganda sa ambisyon na maging santo at maging santa, di ba? Kaya sa ambisyonin mong maging congressman o senador, kung magnanakaw ka rin lang, di ba? Buti pa, di ba? Kahit na maging abaka, di ba? Huwag ka lang maagaw pa ng kaaway, di ba? Kaya yun po ang importante sa lahat. Kaya maggalak ka, di ba? Hindi dahil hindi ka mayaman ay malulungkot ka. Hindi po, di ba? Ang mahalaga, mayaman ka man o abaka, ang mahalaga ay anak ka ng Diyos, di ba? At pag anak ka ng Diyos, ikaw na ang pinagpala sa lahat. Okay, Sister Tina. Amen. Una po sa lahat, good morning muli, Brother June, Sister Kat, at mga kapatid dyan na nakikinig, sumasali sa ating live stream. No? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa araw na ito na ginising niya tayong muli at binigyan ng bagong pag-asa. No? Yun po yung kaninang mga sinasabi ni Brother June, talagang isa lang yung talagang yung awa at grasya, nakadepende talaga sa Panginoon. Wala talaga tayong magagawa kung halimbawa hindi niya tayo ginising ngayong umaga. Wala tayo dito ngayon, no? Kaya talagang dapat lahat po, every minute, talagang ino-offer natin sa Kanya para kung sakali mang bumalik na tayo sa Kanyang kaharian, ready talaga tayo. Kesa yung bukas na lang, yung talagang inapagpabukas natin yung ating salvation, no? Talagang delikado po yun. Delikado, no? Delikado.
delikado yung pagpabukas Kasi mo. ganun po yung iba na ang reasoning nila is wala naman akong tinatapakan, wala naman akong ginagawang masama. Mabuting tao ako kasi nagsisimba ako every Sunday, every hindi po enough yun, no? Hindi po enough. Ngayon ko lang po yung na-realize. Kasi ako, ganun din yung thinking ko dati na talagang okay na nagsisimba ako, inaano ko yung mga anak ko sa pagsisimba every Sunday, na gano'n, no? Marami pa pala tayong dapat malaman, natutunan. Yun lang buhay ng ating Panginoon, yung nagkatawang tao siya na bakit siya nagkatawang tao na ba? Ang dami pa nating dapat maintindihan, no, na paano niya sinubos yung kasalanan natin by yung pagiging tao niya, no? Hindi po yun binigyan ng pansin, no? Kaya yun po yung magandang pagmumuni-muni natin ngayon, no, na sa pagbabalik natin sa pag-ibig ni Lord, talagang yun na po, no, dapat pakinggan natin kung yung mga salita na mga binibigay, inuutos niya sa atin, na sinasabi natin, thy will be done. Ano po ba yung ang sinasabing thy will be done? Ano po ba yung will ni Lord sa atin, no? So, yun po yung hihingin natin sa Kanya, no? Ano yung will niya para sa atin, para sa ating pamilya, para sa ating mga anak, para sa ating mga apo, no? Tama po yung sinabi kanina ni Brother June, why waste our time, no? Sa mga bagay na temporary, no? Doon na tayo sa yung paghahandaan natin yung buhay na walang hanggan, no? Kasi yung sapatos natin masisira yan. Katulad na lang talaga, magandang example talaga yung sapatos, uso-uso talaga ngayon yung mga rubber shoes, no? Pero nung pandemic po, talagang kahit anong mahal ng rubber shoes kasi mainit na bansa tayo, talagang yung mga rubber shoes po nagbukahan, no? Nasira ng walang kasi mainit na bansa tayo unless na ilagay mo talaga siya sa aircon, no? Ilagyan mo talaga siya ng lalagyan niya na na para hindi nasisira. Kaya why waste our time dun sa mga temporary na bagay, no? Doon na tayo sa mga hindi nabubulok, hindi na doon na tayo sa sure bet na talagang yung pupuntahan natin ay mapupunta tayo na walang kamatayan dun sa kabilang buhay natin, no? Pero yun nga, hindi natin yung nare-realize hanggat hindi tayo hindi tayo pinapalo, hindi tayo nakaka-experience ng heavy trials, no? Na talagang doon lang tayo nagbabalik loob kay Lord, no? Yung talagang doon na lang natin siya naalala pag yung talagang hirap na tayo or talagang within na talaga a matter of life and death, doon lang tayo sa kanya nagbabalik, no? Pero wag na po natin sanang intayin yon. Yun ang ikalat natin, no, dito sa ating live stream na habang may lakas pa tayo, gawin na natin yung pagsilbihan natin si Lord, no? Sabi nga, 'di ba, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ihayag natin, no, ipahayag natin yung kabutihan na ginawa ni Lord sa buhay natin. Like paulit-ulit ko po natin sinasabi ko po, no, na yung pinagmamalaki ko talaga kasi yung iba po may dinaya, nahihiya na cancer survivor sila or kahit yung ibang at present na cancer patient, nahihiya sila. Ayaw nilang kaawaan sila. Yung iba ayaw kaawaan o nahihiya sila na nakalbo sila, nahihiya sila na sa case ko po, para talagang ko na feeling ko, pinupurify ako ni Lord nung binigyan niya ako ng sakit, no? Binigyan niya ako noon para maging matatag ako, para maging mas lalo akong prayerful, mas makita ng mga anak ko, ng mga mahal ko sa buhay na nagkasakit si mama ko, kailangan ipag-pray namin siya, no? Ipag-pray namin siya, mas double pa yung ang oras natin na
na mag-pray o magsumamo kay Lord na extend yung buhay natin, no? Kasi yung iba parang sinisisi si Lord or nag-question, bakit ako? Wala naman akong ginawa, wala naman akong mabait naman ako, gano'n, no? Instead of asking na, Lord, ano po ang purpose nito? Bakit ako nagkasakit? Anong gagawin niyo po sa akin? Anong silbi nito, no? So yun po, no, na after cancer pala ay mas makakapag-serve pa pala ako, na magiging ko pala yun, inspiration. Iti-testify ko sa mga tao na Yes. kahit nagka-cancer ako, kita niyo in-extend Patuloy nila kang yung buhay. manalig sa Diyos, na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay totoo. Yun, opo. Na siya talaga na kahit na everything, yun nga, no, lahat kaya niyang gawin, kahit yung imposible nga natin sinasabi, kahit imposible. Pero yun nga, yung mga doktor na yan, mga ospital, yung pera natin na pinapapagamot natin, lahat yun, binigay ni Lord para lang gumaling tayo, no? Yung doktor, i-pray natin na sinong doktor yung dapat napuntahan natin. Talagang lahat po yun, kaming magkapatid para sa mother din namin na nagka-cancer, lahat po yung pinag-pray namin. Yung pagpipili ng doktor, talagang lahat po ng bagay na gagawin natin sa buhay natin, ipag-pray natin. So yun din po yung tinuturo ko sa mga anak ko na sa mga decision making, hindi po, kasi yun nga sinasabi ko palagi dati, nagka-cut out po ako ng mga how to be successful, yung may mga libro na mga gano'n, no? Yun, hindi po natin doon lang pwede naman tayong magbasa noon. Maganda naman po yung nagbabasa tayo ng mga books, no, ng mga gano'n nakakatulong sa ating buhay. Pero mas mag-rely tayo more on sa salita ni Lord, no, sa power ng salita ni Lord, no. Talagang may power ang mga salita niya, no. Talagang doon ko po napatunayan 'yon, no. Kaya yung thy will be done, tatanungin din po natin si Lord, ano po yung will niya, yung plan niya for us, kasi yun nga laging tayo naliligaw na ang plan natin is hindi pala kadalasan katulad ng plan ni Lord. Gusto natin pumunta sa ganitong lugar. Ginawa ni Lord, nagbagyo na na-cancel yung flight mo na hindi ka nakapunta. Yung pala para i-save kasi yung palang eroplano mapapahamak. Yung mga ganong bagay, may mga realization po tayo na dapat gano'n, no? Kaya maganda po yung ating nagre-reflect tayo sa mga salita ng Diyos, no? Talagang napakaganda yung nagmumuni-muni, no? Kaya yung iba nga, ako inaamin ko rin talaga na hindi ako masipag magbasa ng Bible talaga. Pero yun nga, sa mga gospel readings at saka ito yung mga sharing natin dito sa ating live stream, na-check, ako. Napipilitan ka magbasa. Opo. Ako. So, yung talino po natin, hindi lang yung talino na yung sabi, hindi ako pwedeng mag-live stream kasi hindi ako marunong, hindi ako matalino, hindi ako Pero talaga po na binibigay ni Lord yung mga salita na gagamitin natin. Kasi yun nga, no, si Sister Rosana Hayashi, yung sinasabi ko pa ulit-ulit, dati nung bago pa lang kami, isi-share natin? Hindi ko maintindihan yung gospel. Sister, hindi ko maintindihan yung gospel. Si Sister Gemma, nahihiya, natatakot. Paano ako mag-lead? Paano ako mag-share? Paano ako no? Ang dami pong mga experiences namin na gano'n na. Pero pag ngayon, ibalik niyo po, i-play niyo po yung mga natin sa mga live stream. Ang gagaling na magsalita, ang gagaling na mag-pray, ang gagaling na mag-lead, no, ng live stream. Kaya po talagang binibigay ni Lord na i-pray lang natin na i-touch niya tayo, ibigay niya yung tamang salita, tamang words na gagamitin natin sa ating sharing sa ating live stream. And thank you, Lord, again sa wisdom na mga binibigay niyo sa amin. Kahit di kami deserving. Salamat po. Thank you. Kaya sa umagang ito, sa araw na ito,
pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, no, na dalawang klase lang ang pwedeng maging tayo. No? It's either you become wise or you become a fool. Diba? Kaya tanungin natin sarili natin sa umagang ito, ako ba ay hangal? O ano bang ako ba ay nagpapakatalino, 'di ba? Kaya yung mga hangal, sino po ba yung mga hangal, 'di ba? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, mabuti pa minsan yung mga taong mundo no? Mas wais sila kaysa sa mga tinatawag ko. Kasi sila ginagamit yung utak nila para kung paano sila yumaman. Katulad nung kung paano nila minaniobra yung pera sa ito malaking skandal ngayon, no? Sa Department of Public Works. Imagine that, brothers and sisters, napaikot nila, no? Ang sistema para sila ay kumita ng limpak-limpak na salapi, no? At the expense of the common people, 'di ba? At our expense, 'di ba? Kaya nga sabi ganoon, sana yung katalinuhan nila, no, ng mga ganitong klaseng tao ay gamitin nila para makamtan nila ang buhay na walang hanggan, 'di ba? Gamitin mo yung talino mo, no, sa tamang bagay, hindi sa maling bagay. Naalala nyo, mayroong parable of the rich man, 'di ba? I don't know, yung kinuwento ni Lord, sabi may mayamang lalaki, sabi ganon, masaya siya, tuwang-tuwa siya dahil sobra-sobra na yung kanyang harvest, yung kanyang kayamanan. Sabi ganon, kahit ilang taon, hindi na ako kailangang magtrabaho, mabubuhay ako. Kaya bukas, sabi niya, papagiba ko itong bodega, lalakihan ko pa. Ano sabi ng Panginoon? You fool! Kaya, hindi kaya tayo yung tinatawag ni Lord na you fool? Isa kang hangal, di ba? The very night your life will be demanded from you, di ba? Then who will get what you have prepared for yourself? Para kanino yan, yung pinaghirapan mo, di ba? Hindi mo madadala sa impyerno yan, di ba? Dahil ikaw ay naging hangal, sa impyerno ang punta mo. Hindi mo mapapakinabangan yung kayamanan mo sa impyerno. Diba? Iwanan mo lang yan sa asawa mo na magkaasawa ulit ng iba. Na ang makikinabang, yung aasawahin ng asawa mo. Ay diba? Kahangalan nga naman yon. Ikaw nagpakahirap, tapos ibang lalaki o ibang babae ang makikinabang. Kaya brothers, sisters, tunay nga po na mahal tayo ni Lord. No? Ayaw niya na tayo yung maging hangal. Kaya magpakatalino po sana tayo. Diba? Bagkos ituon natin ang ating puso, ang ating lakas. Diba? Sa pagnanais ng Diyos na makapiling niya tayo sa buhay na walang hanggan. Diba? Dalawa lang na po pwede natin puntahan. Diba? Walang hanggang pagsisisi o walang hanggang pasasalamat at pagpuri sa Diyos sa kalangitan. Sister Kat. Yes, Brother John. Good morning po ulit, brothers and sisters. Yes, ang ganda po ng salmo natin ngayon. The Lord has revealed to the nation His saving power. Then dun sa sumunod, Brother John, all the ends of the earth have seen the victory of God. Make a joyful noise to the Lord, Amen. all the earth. So, ibig sabihin, nakita na natin, we are all living testimonies of God. Buhay tayong patotoo kung gaano kabuti at napaka maawain at puno ng blessings ang binibigay sa atin ni Lord. Ang kailangan lang natin gawin is mag-ingay. Mag-ingay ka kapatid. Hindi mag-ingay para manira ng ibang tao, hindi mag-ingay para maging marites, hindi maging maingay para idaing mo lahat ng pagsubok na binibigay sa'yo ni Lord. Hindi para mag-ingay para questionin mo kung ano nangyayari sa buhay mo. Hence, mag-ingay ka at i-share sa ibang tao paano ka binago ni Lord. Ano yung mga binigay sa'yo ni Lord? Ano yung mga struggles na pinagdaanan mo, na pagsubok na bigay sa'yo ni Lord? Pero ano yung binigay sa'yo yung learnings ni Lord from that struggles? Na aalala ko, Brother John, sarili ko before, hindi mo ko makakarinigan ng God, Lord, thank you, Lord. Anything about Lord. It's all about dwelling on my problem. It's all about
expressing my anger. Pero ngayon, even yung mga kaibigan kong sobrang lalapit sa akin, sinasabihan nga nila ako before, Brother Jun, nung bago ako mag-join dito sa Sino Ako, huwag kang masyadong mabait ka at baka kunin ka ni Lord. Ganon. So, yung iba naman, hindi sila makapaniwala, Brother Jun, kasi po, hindi sila sanay kung ano yung lumalabas sa bibig ko before. Galit, maldita. Pero ngayon, like nga sinabi po ni Brother Hervey kahapon, yung sa pagsisimba or pag-join sa live stream, 5 minutes, 10 minutes, unti-untiin mo. Same goes with expressing or voicing out kung anong ginawa sa iyo ni Lord. Unti-unti, masasanay sila. Yung mga before na nagsasabi sa akin, Brother June, na kukunin na ako ni Lord kasi puro si Lord. Ngayon, pag magkakausap kami, si Lord na rin ang bukang bibig nila. Thank you, Lord. And even sa work, Brother June, never have I encountered na nagsimula ako dito na pag may meetings, pag may coachings, pag may messages, all work lang ang conversation ngayon. SM, thank you Lord, may ginawa si Lord na ganito. So nasasanay sila kasi you influence them. That's so right. let us be instrument of God to influence our loved ones, even those people na hindi malapit sa atin or bago natin makasalumuha. Kasi napakahirap po talaga, Brother June, magpakabanal. Napakahirap labanan ng temptation. Napakahirap hindi magkaroon ng hindi ka magkaroon ng kasalanan. It will take a lot of grace from God para makibanal tayo, no? By ourselves, din natin kaya. Brothers and sisters, nais ko lang kayong bigyan ng backgrounder, no? Yung mga hindi nakakakilala kay Sister Kat, no? Bakit nasabi niya na lumaki siya na wala siyang Diyos, di ba? Nakasentro sa mundo yung kanyang buhay. Si Sister Kat po ay was raised in a broken family. Di ba, Sister Kat? She was raised in a broken family. No? Kaya nga po, magsumikap po tayo na buuin natin lagi pamilya natin, no? Na laging si Lord ang sentro ng buhay natin para hindi tayo kayang wasakin ng demonyo, no? Pero dahil nga mahal si Sister Kat ni Lord, no? Ay hindi siya pinabayaan ng Diyos na tuluyan na mawaglit sa Kanya o malayo sa Kanya, di ba? Yung pagiging bahagi po siya ng Sino Ako family, ito po ay pagkilos ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ni Sister Kat, di ba? Hindi ko rin sukat akalain na magiging bahagi siya ng Sino Ako family. Hindi ko rin sukat akalain na makikilala ko siya personally, di ba? Lahat ito ay kilos ng Diyos na nagmamahal po sa atin. Kaya tandaan po natin yan. Kaya lahat, sabi nga ni Sister Kat, lahat mag-ingay tayo, magpapasalamat tayo sa Diyos na kahit hindi natin siya hinanap, ay natagpuan tayo ng Diyos. Di ba? Amen. Kaya, anyway, isa pang good news sis, no? Ako'y naiyak, no? Naiyak ako. Talaga nakikita ko how God works in the midst of His Sino Ako family children. Ito ang mensahe sa iyo ng tita Nanette Cuarto mo. Sabi niya, "Hi Sister Kat, welcome back. Everything happens for a reason and God will make a way." Kita mo? Amen. Hallelujah. Naiyak naman ako, no? Na walang kusot na hindi naayos ni Lord, no? Salamat sa Diyos. Lord, thank Amen. you. Salamat, Lord. Totoo yan, Brother June, kasi meron at meron talagang, like ako, dun po sa mga bagong kasama natin, sa hindi nakakakilala sa akin, ako po talaga isang top-notcher talaga. Favorite ako talaga ng kalaban. Alam po ni Brother June yan. Lahat ng paghatak, hatak na hatak ako, top-notcher. Talaga pong candidate ako ni Taning. Yeah. Pero nung... Meron na nga pong may lugar na tinabi na ito sa impyerno. Pwede na raw po ako mag-lead doon. Pwede na raw po ako mag-lead doon, Brother June. Pero napakabuti ni Lord kasi yung amen. worst enemy ko, which is my mom, si Rosana Hayashi, siya yung nagdala sa akin dito. And How it's amazing really- God works, no? How Amen. amazing God Amen works. And will ni Lord na gamiting instrument yung taong nagpapakasakit sa'yo, na akala mong nagpapakasakit sa'yo, pero siya yung magdadala sa tamang daan. Like for sa tita ko, kay Tita Cielo,
yes, God has a reason why that happened. Pero ang mahalaga po ngayon binigyan tayo ni Lord ng healing. It really takes time to heal. Amen. God is a healing God. Amen. Yeah. Kaya po, Brother June, ang talagang magagawa na lang natin sa ganitong klaseng nangyayari sa buhay natin, ipagsigawan mo, kapatid. Wag puro, Lord, pahingi ng ganito, Lord, gusto ko ng ganito, Lord, ganito. Hence, ang gawin mo, Lord, sana pagalingin mo yung kapatid namin ganito. Lord, yung magulang ng kaibigan ko, pagalingin mo. Or much better, Lord, thank you palagi. Lord, thank you na lang. Wala na akong hihilingin, thank you na lang. Yeah. Ang laki lalo ng ibibigay na blessing sa'yo ni Lord. At Amen. wag mawawalan ng tiwala kay Lord. Kasi Brother June, ang daming beses akong sinubok. Pero ito at ito, lagi akong ginigising. Isa sa instrument na ginamit po kayo. Pag mini-message niyo ako, Brother June, minsan talaga si Taning sinasabi, wag mong pansinin. Pero talagang si Lord, walang tatalo sa power ni Lord. Kasi pag Amen. sinabi niyang, eto ang sundin mo, dito ka mapunta, ako ang tamang daan, ako ang magdadala sa iyo sa tamang path, dito ka lang, eto mga taong to ang susundin mo. Kaya bukang bibig ko ngayon, Brother June, hindi na, Lord, pahingi ako ng ganito, Lord, sana ganito, Lord, thank you palagi, Lord, thank you palagi. Gawin po nating habit yon para yung mga tao sa paligid natin matuto ring magpasalamat at magdasal sa kapwa natin. At napakasarap po talaga sa puso. Kaya napaka-bless ko po uli sa umagang to, naka-join na naman po ako to share God's word and God's miracle power ko, anong pong ginawa niya sa buhay ko at sa mga mahal ko sa buhay. Salamat, Lord, palagi. Thank you po, God. brothers and sisters. Thank you po, God. Brother June. Praise the Lord. Alam niyo po ba na lahat tayo dito, lalo na po ako, bago ako baguhin ng Diyos, bago ko siya makilala, ako'y padaos-dos na rin, papunta na rin akong impyerno noon. Buti na lang pinakailman ako ng Panginoon. Buti na lang hindi pumayag ang Diyos. Kaya ito po yung dahilan kung bakit lalo ako naluluha. Lagi akong napapaiyak. Dahil alam ko na kaya ako nagbago ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Diba? Ayaw niya ako mapahamak. Imagine that. Hindi ko siya hinanap. Hindi ko hinangad na maging preacher. Diba? Ang hinangad ko maging politiko, magnakaw. Diba? Pero andito ako. Diba? Nawalan ako ng gana sa politika. Bakit ako andito? Hindi naman ako kumikita rito. Wala naman pong tithing ang community natin eh. Baka sabihin nyo, baka naman Brother June, nakakapera ka dyan. Wala po kami tithing, di ba? Sila nagpapadala lang ng pera para lang panggastos sa mga pambayad ng prayer meeting hall, pampakain, but not a single centavo goes into my pocket. Alam po ng Diyos yan, di ba? At hindi ako humahawak ng pera kailan pa man, di ba? Kaya itong pagbabago po ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa akin at sa inyong lahat, di ba? Kaya nga hindi natin nasukat akalain. Imagine that, napakaganda nitong kwento ni Sister Kat, di ba? Dahil nga broken family, she was raised in a broken family, hiwalay ang mami at daddy niya, nagkanya-kanyang pamilya, di ba? Ang magulang niya. Kaya nga nagkaroon siya ng galit sa mother niya, di ba? Dahil si Sister Rose, huwag ka magalit, di ba? Nagpag-ibang bansa siya, no? Iniwan ang kanyang mga anak, di ba? They have all the reason na masaktan, no? Na magtampo. Pero kita mo, di ba? Dumating si Lord sa buhay ng nanay namin ni Sister Rose, no? Talagang kamanghamang ating hindi rin niya sukat akalain. Ang unang-unang lumapit kay Lord, no? Ay si Sister Sue, di ba? Tama ba ako? Kapatid po ni Sister Rose. Paano naging bahagi ng Sinoco family si Sister Sue, yung kapatid din na Sister Rose, tsaka Sister Nanette Cuarto? Dahil si Sister Rose at tsaka Sister Julie, nung mga bata pa sila, ay makakilala sila, taga Santa Ana sila, taga Santa Ana. They were raised sa Santa Ana nung mga kabataan nila. So ngayon, through the Facebook, kahit ng taga Japan na Sister Rose,
ay nagkaroon ng contact ulit. Yun pala, may purpose ang Diyos. Unang-una, unang-una kasi Sister Julie ang siya actually original na naging elder ng Sinoco family, no? So nadala niya Sister Sue. Sister Sue naman nadala niya yung kapatid niya, Sister Nanette, no? At siyempre si mami mo, Sister Rose, 'di ba? Kaya si Sister Rose naman dinala ka niya rito, 'di ba? Pero dahil nga malakas ang hatak ni Taning sa iyo, dahil malalim na yung relasyon mo kay Taning, nahatak ka niya ulit, 'di ba? Na akala nga ni Sister Rose, hindi ka na makakabalik pa ulit, di ba? But by God's grace and by the power of God, brothers and sisters, walang makakasira at walang makakapigil sa plano ng Diyos. Amen. At ito po ang katibayan. Kaya kasama natin ulit Sister Kat sa oras na ito dahil ang Diyos at ang kanyang pag-ibig ang makapangyarihan sa lahat. Brother June, if I may add, Yeah, sure. another thing para pagsigawan na naman sa mga kapatid natin. Nung panahon na galit na galit ako kay mama kasi nag-asawa siya. Dahil galit na galit din ako sa stepdad ko kay Shigeru, kay Otosan. Pero God really is powerful. May plan talaga siya sa atin. Yeah. Nawalan ako ng dad nung just last year, late last year. Pero binigyan niya ako ng isa pa. Yung tatay ko ngayon, which is yung stepdad ko, asawa ni mama, siya naman ngayon yung nagpapakita sa akin na kung gaano niya ako mahal bilang anak. Praise God. Ngayon, Brother John, even nag-I love you siya sa Galing ni akin. Lord, no? Wow! Doon ka talaga maano na ang bait mo, Lord. Hindi mo ako kinuha na ng isa pero may kapalit. May reserba ka lagi sa akin. Kaya meron tayo at meron ikagagalit or ka-questioning natin si God bakit nangyayari sa buhay natin to. But then, later on, marirealize natin, ito pala yung will ni Lord. Kaya, Lord, thy will be done. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May kasabihan, sa haba-haba man ang prosesyon, sa simbahan din ang tungo niyan. Sister Tina, bago tayo manalangin. Amen. Yan po, no? Nakakilabot yung Oo, ako, kinilabutan ako. Sister Kat, no? Nakakaiyak. No? Sabi nga ni Sister Rose ngayon, no? Amen, praise God. Grabe ang luha ko sa iyo, anak. Thank you, Lord, for my only princess, Katrina. Nakakaiyak naman. Nakakaiyak talaga. Kaya, yung relate na naman ako sa sinasabi ni Sister Kat na yung wala na akong sinasabi kundi thank you. Ganon din, same year, Sister Kat, even pag umaalis ako, makasakay lang ako ng sasakyan, unang babanggitin mo, thank you Lord, kahit sa CR, pupunta ka, thank you Lord. Yung safe ka, always safe, no? Na thank you Lord, na safe kami, nakatravel kami, walang nangyari, nakauwi kami ng bahay, walang nangyari, hindi kami nagkasakit, yung mga ganun, kaya, talagang yung kung ano po yung lumalabas sa bibig natin kasi natutuwa din ako sa sinasabi ni Sikat na kasi yung mga anak ko pag meron silang halimbawa meron silang magandang nangyari na tapos isigaw sila na thank you Lord tapos yung pupunta sila sa harapan ni Mama Mary yung magpipray. Sabi ko ay naiiyak ako kasi parang meron pala silang natututunan, meron pala akong na pinakita na although hindi ako isang CEO hindi ako isang na mayaman na businesswoman na mas magugustuhan ko yung legacy na yun na maiiwan ko, no? Very timing talaga yung gospel natin, no? Yung pinasanong ni Lord na itong tungkol, narinig ko tungkol sa iyo, no? Yung narinig niya doon sa mga ginawa ng mga hangal na sinabi niyang hinangaan niya daw yung matatalinong paggawa ng di matutuwid na katiwala. At mas matatalino You've got mail. Mga taong may mga maliwanag na utak, no? Kaya yung nga yung gagamitin natin yung time, talent, and treasure natin, dito na lang sa pag-serve natin kay Lord, no? Na although wala man akong business na kumikita ng malaki na limpak-limpak na salapi, no? Pero ito po yung
hindi ito mananakaw sa atin kung maibibigay natin, maipapasa natin. Katulad yan na ipasa na ni Sister Rose kay Sister Kat, no, na maipapasa din natin sa mga anak natin yung pagmamahal ni Lord and yung turning back to God, no, or turning to God na kung hindi man pa na nakaka-experience ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya yun po, no, talagang tama po yung maging influencer, sabi niya nga ni Sister Kat, yung influencer, uso po yung salitang influencer ngayon, no, maging influencer na lang po tayo sa spiritual na buhay. That's right. No? Yung, na bagay, maging good example, maging instrument po tayo ng ano, kasi yung nga yung lagi ko sasabi na tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kasi kung nasasama ka doon sa puro bulok, ganun din mangyayari sa iyo, no, yung attitude na puro bulok, no. Pero kung eto nga yung mga sisters natin na nagiging kaibigan natin, na nagkakaroon tayo ng healing, change of heart, no, yun po yung lagi kong dinadasal, na magkaroon ng change of heart kaming lahat muna, no, dito sa family, dito muna, para pag nakikita ng mga neighbors mo, ng mga kamag-anak mo na ano, yun magiging influencer ka na nila, no. So I thank God talaga din na kahit papaano naging maliit na influence din kami sa ibang naming friends, no, na dating ganun din na may mga couples na nag-aaway, nagpupurahan, na ngayon is nag-turn na, nagsisimba na linggo-linggo, ang ganda, ang sarap po ng feeling na gano'n, no, na nakikita mo na heal, no, na nag-change spiritually, no, na nakita nila sa iyo yung pagbabag ng yung na ginagaya ka, no, na sinasabi ni Sister Kat, napakahirap nga na maging Kristiyano, maging totoong ano. Pero yun nga, by the grace of God, talagang ano natin na huwag tayong matempt, no? Na yun talagang ito, by means of this, na pakikinig sa live stream, sa ano, na-check tayo na re-realize natin yung mga pagkukulang pagkakamali natin. And we thank God for this, for everything, for every instrument na ito sa live stream na ginagamit niya para magkaroon tayo ng buhay na spiritual, no, na talagang pagbalik sa Panginoon. Amen. Yeah. Kaya, let us not be complacent, brothers and sisters. Tandaan po natin lagi na may kaaway tayo, no? Si Satanas, na wala siyang ginusto kundi ang madamay tayo, no, sa kanyang buhay na kasumpa-sumpa, no? Kaya that's how much we need God. That's why we have to be very prayerful, no? As much as possible, go attend mass, no? Not only once a week, no? Dagdagan pa po natin, no? Natutuwa nga ako kay Sister Sherry, no? Halos everyday nakakapagsimba na siya. Praise God, no? Salamat sa Diyos, no? Tsaka yung ating Holy Rosary, no? Don't forget to ask the Blessed Mother's help, no? She's the help of all Christians, di ba? Mary, help of all Christians. Kaya do not neglect praying the Holy Rosary, no? Kaya yun po importante sa lahat para makapanatili tayo, kasi aagawin tayo, hahanap lang ng tiyempo yung demonyo eh. Aagawin tayo ulit eh, di ba? Kaya don't be complacent, be very prayerful. Ask God's mercy continually to protect you and protect every member of your family, no? And all members of Sinoco family as well. Okay, Sister Kat, before we pray. Yes po. Wala na akong masasabi, Brother Joe, kundi walang hanggang pasasalamat. Thank you, Lord. Thank you, brothers and sisters. At tuloy-tuloy lang po ang kapit natin kay Lord. Hindi tayo pababayaan. Praise God. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Manalangin po tayo.
liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat. Salamat at minahal mo kami kahit hindi kami kaibig-ibig. Salamat at hindi ka tumigil, Panginoon, sa paghahanap sa amin, sa pagkatok mo sa bawat pintuan ng aming puso at ng aming buhay, Panginoon. Salamat at hindi ka tumigil sa iyong panawagan para maranasan namin ang pag-ibig mo, Panginoon. Lord, ang dami namin dapat pasalamatan sa iyo. Sa pagkising pa lang namin, Panginoon, maraming salamat sa iyo. Sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, salamat sa iyo. Sa simbahang Katoliko, salamat, Panginoon. Sa mga kaparian, salamat, Lord. Sa mga kapatid namin sa sino ako, salamat, Lord. Nagiging inspirasyon namin sila para higit pa kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw na ang aming kaligayahan. Ikaw na ang aming mundo. Ikaw na ang lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon. Huwag niyo na po sana kaming hayaang maagaw pa ng demonyong kaaway. Kami ay sa iyo, Panginoon. Ikaw nagbimi-ari sa amin sapagkat ikaw ang naglikha sa amin at tinubos mo kami nung kami ay mapawalay sa iyo. Kaya doble, triple, 10 beses, 1 bilyong pasasalamat, 1 trilyon na pasasalamat sa iyo, Panginoon. At bilang pasasalamat namin sa iyo, Lord, pagsusubikapan namin makapamuhay ng banal sa magitan ng tulong ng mga sakramento mo, Panginoon, ay maaari na kami makapanatiling banal. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng ginagawa mo, sa pagkilos mo, hindi lamang sa araw na ito, kundi hanggang wakas ng panahon. At Lord, yung mga mahal namin sa buhay, ingatan mo sila. Mga mahal namin mga kapatid sa Benasino ko, Catholic Charismatic Community, pakaingatan mo sila, Lord. At salamat, Lord. At sana, Lord, ay hindi na magbago pa ang aming pag-iisip, Panginoon, bagkos ikaw na lang ang lahat-lahat sa amin. Magagawa mo ito sa amin, Panginoon, sapagkat mahal na mahal mo kami. Kung kami man ay pabago-bago, ikaw kahit kailan hindi ka magbabago sa pagmamahal mo sa amin. Kaya Lord, salamat muli. Lahat ng aming pasasalamat at kahilingan, lahat ito pinadarating namin sa iyo sa pamagitan ni Jesus, kasama mo banal na Espiritu na sinasamban namin iisang Diyos ngayon magpasa walang hanggan. At lang po'y magsaming Amen. Amen. Inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Okay, at kami po ay unti-unti magpapaalam sa umagang ito. Paunahin ko na po si Sister Kat at si Sister Tina. Sige, Sister Kat, paalam ka na. Thank you for joining me again today. Mauna na po ako sa inyo lahat, brothers and sisters. Mag-ingat po, may paparating bagyo. Hope everyone will be safe. Amen. God bless always po. Thanks, Brother June. Thank you, po. Sister Kat. Keep on loving the Lord. Amen. Okay. Sister Tina. Yes, Lord. Thank you po sa araw na ito. Thank you po for the opportunity. Salamat, Brother June, Sister Kat, mga kapatid na nakinig. At let us continue praying and pray unceasingly, lalong-lalo na po nga yung may bagyo. Let us pray for each other po. Amen. Thank you po. Okay, God thank you. bless. God bless you too. Okay, at pasalamatan ko na po ang mga sumusunod. Kasama po natin sa umagang ito